how to walk on the water. Si Pedro, paano nakalakad sa tubig? Pangatlo. Verse 29. Tingnan niyo yung Bible niyo. Verse 29. Huwag niyo na akong titignan. Alam ko nang magandang lalaki ako, mga kapatid. Yung Bible niyo, tingnan niyo. He said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Iyon. Nakita niyo ha? Nakita niyo yung sequence? Amen? He recognized the Lord is there, walking above the sea, in the middle of the night, in the midst of the sea. Then what? He asked the Lord, "Lord, give me a word to come to you, to walk above the sea." Sabi ni Jesus, simple word, come. Amen? Kaya napakahalaga nagbabasa tayo ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, lagi kang magbabasa ng Bible. Napakahalaga nito mga kapatid. Bakit po? Listen, bakit? Kasi araw-araw may sitwasyon sa buhay natin. Hello? Amen po ba nanay nila? Araw-araw may sitwasyon tayo kinakarap sa buhay. Financial situation, emotional situation, mental, intellectual situation, relational situation, work situation, ano pa? Study, business, lahat ng aspeto natin araw-araw is what? Surrounded by situations of life. Amen? Kaya kailangan natin ng word ni Lord sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Amen? Para kada hakbang natin sa iba't ibang aspeto ng buhay natin, alam natin hindi tayo lulubog, alam natin hindi tayo malulunod, alam natin hindi tayo matatalo kasi kasama natin ang Panginoon. Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, na ginawa ni Pedro, naging sikreto ni Pedro. Rest on the words of the Lord. Rest on the words of the Lord. Si Pedro, nung marinig niya ang salita ng Panginoon, come! Pinanghawakan niya yun. Pinaniwalaan niya yun. Doon niya inilabas ang kanyang paa at sa bangka, inapak niya sa tubig, naramdaman niyang matigas na, at nakahakbang si Pedro ng ilang hakbang. Hello? Hindi siya completely nakalapit kay Jesus. May konting distansya. Hindi siya talaga nakalapit ng totally kay Jesus. Nagkaroon ng problema along the way. Kanino kaya naging problema? Kay Jesus kaya? Sa dagat kaya? Biglang yung dagat na naging yelo, naging tubig ulit? Nung kaya? Kanino kaya naging problema? Sabihin mo sa katabi mo, sa iyo ang problema. Ikaw si Pedro na gumagawa lagi ng problema. Pinalalakad ka na ng Panginoon sa ibabaw ng dagat ng buhay mo. Hindi mo pa pinagbuti. Kung saan ka pa tumingin, kung sino-sino pa pinansin mo, kung ano-ano pa in-entertain mo sa buhay mo, kaya nilamon ka ng dagat ng buhay. Hindi ka naging successful. Rest on the words of the Lord. But nevertheless, si Pedro nakahakbang ng ilang hakbang. He made a few steps walking above the sea. Okay? Dahil meron siyang pinanghawakang salita ng Panginoon. Rest on the words of the Lord. Manangan tayo mga kapatid sa salita ng Panginoon. When Peter heard Jesus' word and received it, he started to come down out of the boat, walk on the water to go to Jesus. He rested or trusted the words of the Lord. He was able to make him a few steps of walking on the sea. Yung pananangan niya sa salita ng Panginoon, natulungan siyang makagawa ng ilang hakbang, makalakad sa ibabaw ng dagat. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Ang plano ni Jesus, hindi lang ilang hakbang ang gagawin ni Pedro sa paglakad sa ibabaw ng dagat. Hindi lang yun ang plano niya. Ang plano ni Jesus, si Pedro magbabalik, magpaparoon pa rito, naglalakad sa dagat. Yan ang plano ni Jesus sa kanya. Ang plano ni Jesus sa kanya, manatili siya nakatungtong sa ibabaw ng dagat. Hello? That's what I believe. Si Jesus hindi lang puro patikim. Gusto niya talaga reality of experience. Hindi ka nilang tatakamin. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos hindi nagtatakam ng mga himala. Ang Diyos hindi nagtatakam ng mga pagpapala. Amen? Sabi sa Santiago, kapag ang Diyos nagpala, nagbibigay siya ng masagana. At hindi nanunumba.
hindi siya bigay-bawi. Amen! Kung bakit minsan ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin ay parang natitikman lang natin, hindi talaga natin lubos na natatanggap, nasa atin ang mga pagkukulang. In this case, mga kapatid, bakit hindi na kumpleto ang paglakad ni Pedro sa ibabaw ng dagat? Now, which is the original design and plan of Jesus is magparoot pa rito siya sa dagat. Manatili siya nakalakad sa dagat sa ibabaw. Pero hindi nangyari. Why? What happened? Why Peter sank into the sea? Alam niyo kung bakit? Dalawa dahilan. Number 1, Peter entangled his eyes on the Lord Jesus Christ. Inalis ni Pedro ang kanyang paningin kay Jesus. Hello? Makinig kayo mabuti mga kapatid. Makinig kayo mabuti. Sa anumang sitwasyon ng ating buhay sa mundo, anuman po ito, kapag nakatingin ka sa iyong sitwasyon at hindi kay Jesus, lulubog ka. Dapat kay Jesus ka nakatingin, hindi sa iyong sitwasyon. Hayaan mo si Jesus ang tumingin sa iyong sitwasyon. Ikaw nakatingin na kay Jesus. Yun ang dahilan ni Pedro. Bakit hindi siya naging successful nakalakad sa ibabaw ng tubig? Completely? Naging patikim lang? Hello? Gusto niyo ba ng patikim na blessing na? Sino gusto ng patikim na blessing? Sino rito yung lubos-lubos na blessing? Of course, siyempre naman. So, para mangyari yun, number 1, focus our eyes on the Lord. Not on our situation. Not on our needs. Not on our problem. Focus our eyes of faith in the Lord Jesus Christ. Pangalawang dahilan bakit lumubog si Pedro. Peter entertained the negative environment. In-entertain ni Peter ang alin? Ang boisterous winds. Ang malakas na ihip ng hangin. Ay, makakatakot. In-entertain ni Pedro yung paligid. Makinig kayo mabuti. Minsan sa mga sitwasyon ng buhay natin, maraming bumubulong-bulong. Hello, maraming mga nagwi-whisper-whisper. Mga bulong ng tao, bulong ng kung sino-sino. Pag yan ang in-entertain mo, lulubog ka. Amen ba? Amen? At hindi lang yun, ano pa in-entertain ni Pedro na negative environment? Ba't siya lumubog? Nakalakad na nga siya. Nakatungtong na nga siya at nakalakad na sa ibabaw ng dagat. Bakit pa siya lumubog? Pangalawa, he entertained the dangerous waves. Yung nakakatakot na malalaking alon. Yun ang tinignan niya. Oh! Ang laki! Nanginig siya siguro. Samantala, nanginig kahit na professional ka. Makinig kayo mabuti. Si Pedro, professional fisherman. Ang kanyang daigdig ay dagat. Pero napasukan siya ng takot. He entertained the dangerous waves and the boisterous winds. Pag in-entertain natin yung mga pressure sa buhay natin, lulubog tayo. Ang entertainin natin, si Lord lang. Amen? Amen? Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, magpaaligaya tayo sa Panginoon. Ikaw ay lalakad sa ibabaw ng dagat, hindi ka lalangoy. Palakpakan natin ang Panginoon. Don't mind them. Huwag natin silang pakinggan. Kapag pinakinggan mo ang paligid mo, malaki mawawala sila. Amen po ba? Kaya importante meron kang natatanggap na salita ng Lord sa iyong sitwasyon. Yun lang ang i-entertainin mo. Dapat sana si Pedro, kumapit lang na mabuti, nag-focus lang ang kanyang mata kay Jesus, nakakapit lang siya sa sinabi ni Jesus, magpapalakad-lakad siya sa ibabaw ng dagat. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Magpalakad-lakad tayo sa ibabaw ng dagat ng buhay sa ating buhay sa mundo ito. Yan ang kalooban ng Panginoon sa ating mga kapatid. Yan ang freedom from poverty mentality. Wala kang fear, wala kang worry, wala kang doubt, wala kang timidity, wala kang negative thoughts, kundi victorious thoughts. Amen? Napakan natin ang Panginoon. Noon na may mga Kristiyanong nagpapalangoy-langoy sa dagat. Gusto niyang tayo'y lumakad sa ibabaw ng dagat. Amen po ba? Hindi po literal na dagat, mga kapatid. Simbolo ng mga sitwasyon ng buhay. Gusto ng Panginoon lakaran natin. Hindi tayo ang lakaran. Pag nilakaran ka naman yung piraot ka tiyak. Makapit-pit ka, baka hindi ka makahinga. Kahapon, nag-gym kami ni brother. Hindi ba tayo natutuwa? Napakaganda pala ng disenyo ng Diyos sa buhay natin.
Hindi lumalangoy sumisisid sa dagat. Amen? Amen? Hindi namamangka sa dagat. Ang disenyo ng Diyos sa buhay natin, ano? Lumakad sa ibabaw ng dagat. Amen. Hindi ka ba natutuwa ng Brother Albert? Ibig sabihin, dinisenyo ng Diyos ang buhay without struggle. Hello? Hello? Dinisenyo ng Diyos ang buhay with victory. Amen? Parapakan natin.